Pagkatapos, kung ano, sabi ko, naku, dadalhin ko na sa ano ka ako. Uso nga yan. Basta umiinom naman siya ng gamot. Uso daw eh. Ilan na niya kasi mo ng ubo, gamot sa lagnat, ganun. Nga. Pero, hindi mabigat ito kasi pag mabigat ito, hiniga niya na doon. Buti nga nakakaano pa eh. Nakakatayo, nakakalakad, nakakakausap pa namin. Alam ko ito eh, pagka ano mabigat, hindi mo mapatayo. At saka pag nagkakasakit sila, sobrang init yung ano nila eh, ulo. Ito, sabi ko nga, mabuti, sabi ko, naku, walang pasok. O yan, may kausap ako. Kasi pag wala akong kausap, wala na akong ginawa kundi yun. Ano ba yan? Parehas tayo, minsan naalala ko rin dito si Daddy eh. May iyak ako. Pag naano ko, ayaw ko ng marikol. Ibalik niyo yung attention. Oo, yung attention yung sarili niyo sa ano. Panonood na lang ng TV. Manood kayo TV. Kung pwede lang, ayaw ko yung mga makita yung ano. Nanay, pero hindi mo maialis kasi nandito yung sakray. Misha, kausapin mo si nanay at umiiyak. Nandito yung mga damit niya. Lalo na yung mga tinupikot kung ano. Ang mga damit niya, naku. Naisipin nyo na lang masaya na si Daddy dun sa heaven. Natapos na yung hirap niya. Mas mahirap naman pag nandyan siya eh, parang wala na rin. Kasi butot balat na no, nakita namin eh. Oo nga, nahirapan na rin sa totoo lang. Tsaka sa kanya mismo nang galing eh. Buti nga hindi niya inuntog yung sarili niya sa pader or hindi siya na nagpakamatay. At least, parang natural death na rin kasi ano. Matanda na eh. Yung sakit na. anong tawag dyan? Yung nakahiga na lang siya hanggang sa nawala na siya ng hininga. Parang ganun. Ano yan? Multi-organ failure ang tawag yan? Bago namatay, nakalbaryo pa. Parang yun ba? Nga eh, torture. Ang sakit. Padala mo na yung mga imbitasyon. Nasend ko na sa sa Facebook, binago ko na. Pati si Auntie Millie mo, sinabi mo? Hindi. Pinadala ko lang kay Ate Ame. Kasi sabi niya, daw, pag pinadala ko sa kanya, i-RSVP niya. Yung lang, yung nakalagay doon, yung mga gustong pumunta, tatawagan si Ate Ame. Bakit hindi na natin makita sila nanay at si Misha? Black na, Misha. Ba't naging black? Bakit black na? Hala. Binaban niya. Misha, hindi ka namin makita. Hindi namin nakita si nanay. Ano ba ito, oy? Huwag mong takpan. Kung tatakpan. Hindi natin makita sila. Lalagyan, wala. 11:30, 11, 12, 1, 2. Ay, 2:30 na sa kabila. 2:30 na. Si Michael wala pang trabaho. Ang trabaho lang niya, weekender. Dalawang araw. Sabado-linggo lang. Sabado-linggo lang. Kasi ditong sa totoo lang, natsambahan namin yung yung pa-winter na kasi stop hiring na gawa ng... At least hindi sa zero. Yun. Kahit paano may dalawa. Tapos yung pinagtatrabahuhan niya na grocery, pag meron ng mga products na pa-expire, pinapadala na sa kanila. Halimbawa, strawberry, kahit saging, gulay, prutas, gulay, tinapay. Lahat ng pwede na Ang dinala niya rito yung isang box ng strawberry tsaka apat na saging o 5. Hindi ko parang 5 saging na malalaki tsaka French bread. French bread. Halimbawa, ilang days ba bago may expire? Parang mga isang araw na lang eh. Isang araw na lang o kaya 2 araw gano'n. May expire na. Ano na? Kasi pinamimigay na sa amin. Tapos yung mga pagkain nila organic. Ay, oo.
60 grand pa lang. Maganda yun. Mamahalin. Yung organic dito, pinakamahal na pagkain. So, yun yung pinapauwi na sa kanila. Kasi nga organic, siguro pag may isa na nabubulok, pinapauwi na sa kanila lahat. Kahit isa lang yung nabubulok. Ganun. Yung kwan, walang chance na maano siya doon. Yun nga sabi ko sa kanya, sana doon siya ma-full time. Kasi may mga kasama na rin akong puti puro mga puti nga, napapaligiran ako ng mga puti Parang talagang ang kailangan lang nila weekender. Kasi nga, yung nakarating na kami rito September, yung hiring nila hanggang August. Para pagdating ng September, yung Burr months, stop hiring na sila kasi pa-winter na. Naka-hire na sila nung August pa lang. Kwento mo yung Walmart ko. Ikaw na. Tapos yung Walmart ko naman sana matatanggap ako doon, makakapag ko. Halimbawa, ito, City Group, yung problema ko pa rin kasi walang trabaho din. Di ba nag-a-apply sa iba? Kung mag-apply, halimbawa, dumating na yung hulugan ng kutsi nila, saan sila kukuha? Kaya nga, ang utang niya na daw sa inyo, 160? Hala, tayo dyan. Paano yung pangkain nila araw-araw? Si Chinky may work. Yung akala ko naman wala trabaho. Tinawagan namin na ikriwi si daddy mo, para may laptop. Pagkatapos, umuwi kami na dito, kay nabukasan, para hindi pa gumagaling. Sabi ko, sabi mo nga dyan, kasi magpadoktor ka na nga. Ibibigyan na kita ng pampadoktor kung ano yan, sabi ko. Ay, wag na, hindi na, kanya. Tapos, kinabukasan, sabi niya, diba bibigyan niyo ako ng pampadoktor ko, ipa-Gcash nyo na lang kasi, pamasahin niya daw papunta no sa ina-applyan niya. So, di pinadala din. Kaya, manubrila mo pag wala siyang trabaho din. Alam nyo ba nung inambulansya si daddy, tapos siya yung pumunta, siya yung nagbantay, nagpadala ako sa kanya ng 2,500. Ay, 2,500. Pagkatapos bago umalis, binigyan ko rin ng 2,000. Panalo sa dede na. Ito, kasi hindi na rin ako makasama. Binigyan ako ng 1,000. Ay, 2,000 binigay ko. Tapos, pagka pumunta sila ate mo, binibigyan ng pagkain. Ewan ko, magastos kasi. Oo nga, magastos. Okay, kilala ko rin yun, magastos kasi yun. Sa pagkain, okay lang yun. Sabi ko sa kanya, ito 2,500 kasi pag babantayan mo si daddy, parang ang budget ko dyan, 500 isang araw. Sabi kong ganon. Di ba isang araw lang na umuwi na si daddy? Ewan ko kung anong pinaggagawa. Kaya nga, hindi ko na alam kung anong ginawa niya dun. 2,500 pinadala ko. Pero okay lang kasi wala nga siyang work. Okay na. Ganun siya. Magastos. Pag ganun, walang makasuporta pag ganun ang gastos. Siyempre, hindi ako naman nagtatain ng pera o kaya kung Kaya lang, baliwala na yun kasi bahala siya. Kaya namang problema ako kung wala siyang trabaho Kasi ang problema ko yung sasakyan, makahatak yun. Naku, 20. Di ba maganda naman yung sasakyan nila? Ayaw niyang parang ganun kay Butchok? Lalamove, Uber, mga ganon, yung Grab. Grab pala, Grab. Magpaparegister pa. Yun lang. Kasi malaki rin ang kita nun pag ganun At least may trabaho kung wala Ayun ko lang sa kanya. Sabi ko, parang walang yung kwan. Si Chinky, pag parang nauubos lang nila ata sa pagkain. Yung sweldo niya, kung yun, hindi ko alam. Tapos, di ba nagturo siya dati ng technical course? Mag-apply siya ng ganun ulit. Ay, ewan ko sa kanya. Bahala siya. Magastos siya. Tulad mo, pinapadala mo. Bago umalis, 2,000 ang binigay ko. Pagkatapos, libre pa yung ambulansya, hindi naman binayaran. Kaya lang si ate mo, binigyan niya ng 500 yung driver. Okay lang yun. Wala sa akin yun, yung mga kaya lang, yung
yung sasakyan nila. Oo nga. Dapat kasi hindi na lang siya bumili. Ayan.